para mas mapadali kung ano man yung mga sexual activities ninyo, lalo na kung involved dito is may penetration or pagpasok. Para mas ma-avoid yung mga frictions, cuts, the more na mas basa, of course, mas suabe. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating YouTube channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video, another concern video po, ang sabi niya is, Miss Ting, nasa 50s na ako. Widow for 9 years. May kapartner na medyo bata sa akin ngayon. Ask ko lang po, may pros and cons po ba ang paggamit ng lube? Yan po kasi ang sinasuggest ng partner ko na gamitin namin. Hindi pa po kasi ako nakakagamit ng mga ganon. Anyway, ano po ba muna ang lube? Lube is also known as a personal lubricant, a liquid like medyo tubig ito na parang gel na tumutulong para mabawasan ang friction, lalo na kapag may ginagawa kayong mga penetration or intimate moment doon sa partner natin, especially kung may mga dryness na. Madalas, akala natin, pwede lang natin itong gamitin kapag may mga intercourse na tayong ginagawa, pero pwede rin po itong gamitin kapag may mga activity tayo na hand jobs, nagsasarili, yan, pwede yan. Kung wala ito, any frictions na pwedeng mangyari during sex can create small tears or cuts, mga laceration. Of course, pag nagkaroon na ng punit, medyo prone na tayo sa infections and irritations. Pwede po itong mabili over the counter sa mga drugstore or kaya sa mga online shop. Another question, bakit ba may mga taong takot or ayaw gumamit ng lube kapag may mga sexual activity sila? Possible dyan is meron silang bad experience nung gumamit sila, or pwede naman ego killer. Kaya ko to, bakit kailangan kong paggamitin ng lube yung partner ko? I can do it myself. Or pwede naman ayaw mo lang talaga. Now, bakit mo naman kailangan i-consider ang paggamit nito? Number one dyan, of course, para mas mapadali kung ano man yung mga sexual activities ninyo, lalo na kung involved dito is may penetration or pagpasok. Para mas ma-avoid yung mga frictions, cuts, or yung tears. The more na mas basa, of course, mas suabe. Ang isa pa dyan, kailangan i-consider natin, lalo na kapag may vaginal dryness. Para ma-eradicate yung dryness, lube is the answer. Isa pang dapat na i-consider bakit kailangan gumamit nito, kung gumagamit kayo ng mga toys, huwag gamitin ito ng dry. So, kailangan nilalagyan din ito ng lubes para mas ma-enjoy ninyo yung paggamit ng mga laruan nyo. Another question, kailan ba dapat huwag gamitin ang lube? The answer is, there are no bad times to use lube. Bakit? Kasi it has more advantages than disadvantages. However, kailangan alam mo kung anong klaseng lube lang yung gagamitin mo at kailan dapat ito ginagamit. Ano ba yung iba't ibang klase nito? Number one dyan, yung water-based. Ako, highly recommended din po ito. Ang pros dyan, kahit saan, pwedeng gamitin. Very safe din siya kapag yung partner mo ay gumagamit ng condom. Hindi mapupunit. Nag-glide lang ito kasi nga tubig ito. Hindi siya malagkit. Another pros is na-maintain ang pH level nating mga kababaihan. Another pros, of course, dahil water-based siya, hindi siya magmamantsa doon sa mga sheets ninyo. Mas mabilis tanggalin ito kapag sumayad sa unan, sa kumot, or sa bedsheets nyo. Ang cons lang nito, minsan is pag bumili kayo ng water-based, mapapansin nyo na bakit ganon. Minsan sticky. Minsan naman, sobrang watery. But other than that, wala pong disadvantages ang mga water-based na lube. Another type is yung silicone-based. Yung itsura nito is similar din sa water, kaya lang ang pinaka-base nito ay silicone. Anong pros ng silicone lube? Of course, maganda sa skin. Especially doon sa merong mga sensitive skin. Number 2, long-lasting. Third thing, made with high-grade ingredients. And also safe to use para sa mga condoms. Ang pinaka-cons naman
nito can deteriorate silicone toys. So kung gumagamit ka ng mga toys, better na water-based lang ang gamitin mo. Another type ng lube is yung oil-based. Ba yung pros nito? Of course, long-lasting. Another pros, pwedeng gamitin na massage oil. Ano naman ang cons nito o yung negative nito? Number one dyan, dahil oil nga, pwedeng ma-increase yung chance na makasira ng condom dahil oil ito, so hindi siya madulas, sticky siya. Another cons, associated po ito sa higher risk of yeast infection. And of course, dahil oil-based ito, pwedeng magmantsa ito doon sa mga sapin ninyo and also doon sa damit ninyo. The last concern is, papaano ka ba mamimili dito kung ano ang best lube para sa'yo? Everyone's lube needs different. So, iba-iba po yung katapat niyan. For example, meron kang sensitive skin. It's good idea na dapat i-test nyo muna sa skin ninyo bago ninyo gamitin. I-test ninyo yan doon sa wrist, dito, or kaya naman doon sa inner elbow, doon sa harap ng siko ninyo. Ditong part naman yon. But kahit na safe yung patch test na ginawa ninyo sa skin ninyo, of course, mas sensitive po yung skin natin pagdating doon sa genitals natin. So, better na i-apply nyo na muna yan doon kay sir and doon sa ari ni ma'am bago ninyo gamitin ito kapag may mga penetration na para mas makita talaga ninyo kung wala bang irritation na magaganap. At kung wala naman, after 30 minutes, well, pwede nyo nang gamitin yan. Important thing to know, may mga pag-aaral po ang mga water-based ay pwedeng makapagpabagal ng sperm mobility. So, kung may plano pong magbuntis, magdalang tao si misis, huwag pong gumamit ng water-based. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po para sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po tayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!